Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko muna kayong batiin. Kaya big shout out Team Kapuso at sa aking team, The Voice and the Girls. At syempre kay kapatid na Renegade Offering Channel at ang kanyang may bahay Agnitas Kitchen, Lynn Hima Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Tixon, Desmashi, Idol Seat 88 OLM, Food for the Soul by Simple Ray, Ma'am Janet Galvan Salazar, LTC Sport, Kaalam sa Kinubuhi TV, at kay Ma'am Miriam Jones, Apyang, Just Smile Midori, at sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilurin. At sa ating mga kaibigan na kung saan ay laging sumusuporta dito sa ating palatuntunan, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat. At ngayon, atin naman pong umpisahan ang sulat na ipinadala sa atin ng ating kaibigan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lorna. Tulad din ng nag-share ng kanilang mga kwento ng buhay dito sa iyong palatuntunan, Kuya. Nais ko rin pong mag-share. Sana'y magustuhan din po ninyo at ng ating tagapakinig. Para maintindihan po ninyo, akin pong umpisahan sa una. Nakapagtapos ako ng college, Kuya Kalbo, dahil ang aking mga magulang ay mahilig sa negosyo. Kaya nang pagka-graduate ko ng kolehiyo, ay nagkaroon din ako ng sariling business, Kuya. May online business ako na natayo dahil binigyan po ako ng aking mga magulang ng pang-umpisa. Kaya nakahiligan ko rin talaga ang magnegosyo, Kuya. Maliit pa man ako, yun na rin ang pangarap ko sa buhay. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng sapat na ipon. Pero nalungkot din ako. Dahil matagal ako bago naligawan, Kuya Kalbo. Siguro nga, nahihiya silang manligaw sa akin. Kaya, nainip ako sa buhay, Kuya. Halos lahat nandito na sa akin. Pero isa na lang ang wala pa. Ang love life. Pero tuloy-tuloy lang ang buhay, Kuya. Doon sa aking pinagkukuhanan ng product, ay may manager po doon na kung saan nagkagusto ako sa kanya.
Kaya sa tagal kong kumukuha ng product, madalas kami mag-usap. Napapag-usapan namin ang tungkol sa negosyo. Itago na lang natin sa pangalang Dennis, kuya. Minsan si Dennis nagbiro pa sa akin. Nasabi niya kung lumaki at lumaki daw ang aking negosyo, mag-a-apply daw siya sa akin bilang isang manager. At natawa lang ako, kuya. Dahil ang aking business online ay hindi naman kalakihan. Hanggat napapadalas ang aming pag-uusap ni Dennis. Hanggat sa hindi ko inaasahan. Niligawan niya ako, kuya. Sa totoo lang, ang aking mga magulang ay inip na sila. Bakit daw hindi pa ako nag-aasawa? Dahil sa 4 naming magkakapatid, ako na lang ang dalaga. Kaya tuloy-tuloy ang panliligaw sa akin ni Dennis, kuya. Hanggat sa sinagot ko na siya. Naging masaya ako nung mga araw na yon. Dahil doon lang ako nakaramdam ng pagmamahal sa isang lalaki. Dahil noon na-focus ko ang aking sarili sa aking business online. Ang sarap pala ng pakiramdam na magkaroon ka ng boyfriend. Kaya masaya kami minsan. Nag-out of town kami ni Dennis. At minsan nga, hindi ko pa sana gustong umuwi. Pero nagmamadali ng umuwi si Dennis. Dahil kailangan na raw niyang pumasok sa trabaho. Kaya wala akong magawa, kuya. Umuwi kami. Hanggat may isang araw, kuya, na naibigay ko kay Dennis ang aking pagkababae. Hindi nga siya makapaniwala na siya lang ang unang-unang nakakuha sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, kung maaari, ay magpakasal na kami. Sabi ni Dennis sa akin na hindi pa siya handa. Kaya pala ganon ang kanyang mga paliwanag sa akin, kuya. Dahil nabigla na lamang ako. Kasi sinabi niya sa akin na mayroon pala siyang asawa. Para ako ng lumo, Kuya Kalbo. Sa tagal na inalagaan kong aking sarili, napunta lang pala ako sa may asawa. At ayaw na ayaw ko naman maging kirida, kuya.
Kaya masakit man sa akin. At kahit mahal na mahal ko si Dennis, naghiwalay kami. Mabuti na lamang at hindi ako nabuntis, kuya. At hindi ko magawang magalit kay Dennis sa sobrang laki ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya nagkahiwalay kami. Nung magkahiwalay kami, Kuya Kalbo, dahil doon naman ako kumukuha ng product sa kanila, parati pa rin kami nag-uusap. Pero hanggang doon na lang, Kuya Kalbo. Pero kahit ganun pa man, hindi ko pa rin siya makalimutan. Dahil siya po ang unang nagpatibok sa aking puso. Mabait si Dennis, kuya. Kaso, may asawa. Kaya tuloy lang ang buhay. Hanggat sa nakilala ko, si Rubin. Si Rubin, kuya, ay isang online business din. Dahil noon, doon din siya kumukuha ng product sa pinagkukuhanan ko. At doon kami nagkakilala. Hanggat sa napadalas ang aming pag-uusap, napapagkwentuhan namin ang aming mga business. Doon inalam ko muna, kuya, ang pagkatao ni Rubin. Dahil sa dalas ng kanyang pagtawag sa akin, sinabihan ko agad siya. Baka may asawa siya at wag na siyang tumawag sa akin. Pero sabi ni Rubin, kuya, isa siyang certified na binata. Kaya wag daw akong mag-alala. At wala daw siyang girlfriend. At binaliktad pa ako. Baka daw ako ang may boyfriend. At sinabi ko sa kanya na mayroon noon, pero hiwalay na ngayon. At doon naging interesado si Ruben sa akin, kuya. Pero hindi ko sinabi na yung manager sa pinagkukuha naming product ay yun ang aking boyfriend. At lagi kaming magkasabay kumuha ng product, kuya, ni Rubin. Kaya nakita ni Dennis na madalas ng aming pagsasama. Minsan tinawagan ako ni Dennis at tinanong ako kung nanliligaw ba si Rubin sa akin. At sinabi ko sa kanya na wala na siya doon. Pero sinabi ni Dennis sa akin
na minahal at minahal daw niya ako. Ang problema lang, may asawa siya. Kaya sabi ko sa kanya, i-focus niya na ang kanyang buhay sa kanyang pamilya. Pero sa totoo lang, kuya, nandun pa ang pagmamahal ko kay Dennis. Pilit ko lang tinatakpan. Para hindi ako masyadong masaktan, kuya. Minsan sabi ni Dennis sa akin, kung mahintay ko daw siya. Dahil mahal na mahal niya ako. Pero sabi ko, hindi na. Mag-focus na lang siya sa kanyang pamilya. At yun nga, madalas ang aming date ni Rubin, kuya. At doon naman, nagawa na naman namin ni Rubin ang mga gawain ng mag-asawa. Wala akong naging problema dahil binata naman si Rubin. At dumaan ang mga buwan. Inabot pa ng taon, kuya, ang aming relasyon ni Rubin. Hanggat sa nag-propose si Rubin sa akin, kuya, nahanda na raw siya na bumuo ng pamilya. Kaya nung nag-propose si Rubin sa akin, ay hindi na ako nagdalawang isip, kuya. Sa totoo lang, 3 taon ang agwat namin ni Rubin. Mas matanda ako sa kanya. Kaya natuloy ang kasal, kuya. Nang malaman ni Dennis na kinasal na kami ni Rubin, tumawag siya sa akin at umiyak, kuya. At sabi ko, tapos na kami. Wala nang namamagitan sa aming dalawa. Bakit daw hindi ko siya nahintay? At sabi ko, hindi kita pwedeng antayin dahil may pamilya siya. Kaya doon, kuya, tinuldukan namin ni Dennis ang aming relasyon. At sabi ko sa kanya, wag na siyang tumawag dahil may asawa na ako. Dumaan ang 4 na buwan mula nung magkausap kami ni Dennis, kuya. Nalaman ko nang kumuha ako ng product na wala siya sa store. Tinanong ko ang mga empleyado doon kung nasaan si Dennis.
Doon ko nalaman, kuya, na namatay pala ang asawa ni Dennis. Dahil daw may breast cancer. Doon ko lang nalaman. Kaya pala sinasabi niya na kung mahintay ko siya, kaya agad-agad ko siyang tinawagan. At sabi ko, condolence sa kanya. Sabi ni Dennis, papaano ko daw nalaman? At sinabi ko, na sinabi ng kasamahan niya doon sa store. Sa totoo, kuya, mas mahal ko si Dennis kay Rubin. Pero tapos na ang lahat. Tapos na ang mga namamagitan sa amin ni Dennis. Minsan nasabi ko na sayang. Dahil sa totoo lang, siya naman ang una talaga nakagalaw sa akin. At mahal na mahal ko siya. Pero kailangan kong mag-focus sa aking pamilya. Mayroon na nga kaming isang anak ni Rubin, kuya. Kaya pinokus ko na lang ang aking sarili sa aking pamilya. At sabi ko kay Dennis na wag na akong gambalain pa. At mag-focus na lang siya sa kanyang buhay. Kaya ngayon, lagi man kaming nagkikita ni Dennis, kuya. Ay wala nang lahat. At mayroon na rin girlfriend si Dennis. At sabi ko sa kanya, mag-enjoy siya. Dahil ako okay naman ang aking pamilya. Ayaw kong masira ang aking pamilya. At ayaw kong masira ang tiwala ni Rubin sa akin. Kaya ngayon, kuya, ito maayos ang aming pamumuhay ni Rubin. At buntis na ako sa pangalawa. Kuya, ito lang ang aking ma-share na kwento sa iyong palatuntunan. Naway inyong magustuhan. Maraming salamat. Sincerely yours, Lorna. Ma'am Lorna, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapulutan din ng aral ng bawat isa.
Dahil dito sa iyong kwento, ay maaring matintal ka. Kung uunahin mo ang iyong puso, maaring matintal ka. Dahil sa iyong kwento, mahal na mahal mo si Dennis. Mas mahal mo siya kay Rubin. Mabuti na lamang na kontrol mo ang iyong sarili. Sa unang pag-ibig ay nagkamali kayo. Dahil hindi mo inusisa ang buhay ni Dennis na siya pala isang pamilyadong tao. At naisurrender mo ang iyong sarili sa kanya. Pero talagang hindi kayo para sa isa't isa. Dahil mayroon talagang para sa'yo. At dumating nga si Sir Rubin sa buhay mo. Na kung saan siya ang nakapag-alok ng kasal. At ngayon, meron na kayong anak. At magdadalawa na. Kaya i-focus po ninyo ang iyong sarili sa iyong pamilya para manatili at hindi kayo magkahiwalay. At iwasan niyo na po na makipag-usap kay Sir Dennis. Dahil baka yun ang dahilan ng inyong hindi pagkaunawaan ni Sir Rubin pag yan ay kanyang malaman. Kaya maraming salamat sa iyo. Dalangin namin na marami pang blessing na darating sa inyong buhay. At sana lumago pa ang inyong negosyo. Maraming salamat po, Ma'am Lorna. Mga kaibigan, ano po ang inyong masasabi sa kwento ni Ma'am Lorna? Mag-comment. At malay po natin mabasa po ni Ma'am Lorna ang inyong mga mensahe sa kanya. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-comment at mag-share. At kung kayo man ay may kwento ng buhay, ipadala lamang sa aking messenger, June Sahay Calvo. At ating babasahin dito sa aking channel at sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bert, ang laging nagsasabing, God bless us all. Bye-bye.